Okay, umpisa na tayo sa ating Tuesday Bible Study with Pastor Jay. Hindi natin si Pia, ang ating opening prayer. Yes, Lord, kami po yung papasalamat muli sa Panginoon, Panginoon. At salamat po dahil meron po kami ganito gawain ang patuloy nyo nga po kami gabayan sa pag-aaral ng inyong salita. Naway, naitindihan na po namin ito ng alawaan at lalo na po yung isa buhay po namin na kami natutunan sa araw na ito. Patuloy nyo nga po kami gabayan sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sa mga kapatid, magandang tanghali. At ito na yung last session natin, Awa ng Panginoon sa book ng Daniel. So, nasa chapter 12 tayo. Yung isa sa mga typical na tanong sa akin ng tao siguro in the course of time, kung irarank mo, isa sa mga popular questions, paano ba nangungusap ang Diyos? Yung typical na tanong ng tao eh. Paano ba kumakausap ang Diyos sa tao? But tinignan ko yung isang aklat. Maganda eh, ginawa niya, kinulate niya. Sabi niya yung typical ngayon, pag pinag-uusapan natin yung communication with God, ang pangunahin ay prayer. Naalala yung sabi ko sa inyo dati, ikaw, kakausapin mo ang Diyos. Ang Panginoon, kakausapin ka through His Word. So yun yung exchange ng communication. Yung pangalawa, pag binalikan natin yung Old Testament times, may mga pamamaraan ng Panginoon. Merong tinatawag na audible voice. Si Adam, kinakausap sa Garden of Eden. Si Abraham, audible voice. Si Jacob, ganyan. Meron din, kinakausap ng Panginoon through messengers, yung angels. Si Daniel, may portion dito, kinausap ng anghel eh. Meron si John, kinausap ng anghel ng Panginoon. May direkta si Jesus, may anghel ang ginamit. Si Philip, kinausap ng Panginoon through an angel. So, meron gano'n. Merong mga times, prophet ang gagamitin. Yung prophet, kakausapin ng Panginoon. Okay, bibigay sa prophet yung message through an angel, yung messenger ng Panginoon. Sasabihin niya sa recipient. So, kinakausap ng Panginoon. Yun ang iba-ibang forms. No? Dito, makikita natin yung pagkausap ng Panginoon, talagang gusto niya malaman mo yung actual niyang message. Pero dito natin makikita yung limitation. Ano yung limitation? Whether prophecy, dreams, or visions. Pagka ang Panginoon na mangungusap, ang may control ng meaning o ng kabuuan ng kwento, siya. Meaning, kung ano lang yung gusto niyang ipaalam, yun lang malalaman mo. Kung hindi na niya gusto ipaalam, hindi mo na malalaman. So yung limitation nun, sa kanya manggagaling. Kasi, ba't natin nililinaw? Sa panahon ngayon, meron nagsasabi, alam niya yung kabuuan. Itong mga nandito, nagpapakita sa atin, hindi talaga nalalaman nung visionary si Daniel, ng mga prophets, hanggat ang Panginoon hindi nire-reveal yung kabuuan. So, kasi itong chapter 12, ito yung magpapahiwatig, papakita yung event ng end times. Nung nakaraan, pinag-usapan na natin yung first 3.5 years ng chapter 11, di ba? Pinakita yung connection sa panahon ni Daniel, pinakita yung mangyayari sa mga empires, dito ipapakita yung prototype o yung parang sample na Antichrist, babalik uli kay Antiochus Epiphanes. And then eventually, yung second half ng tribulation. Gusto malaman ni Daniel ano pa, hindi na ipapakita sa kanya. So, ibig sabihin, walang manipulation at control yung visionary at yung prophet sa mensahe. Ang Panginoon ang nagdidikta, ano yung ipapaalam, hanggang doon sa limitasyon na gusto niya. So, hindi ko hawak, hindi nyo hawak. Yung gifting, yan yung ibinigay ng Panginoon to be able to use it, no? Yung kanyang layunin. Pero yung message, hanggang doon sa gugustuhin lang niya. So, tingnan natin yung huling kabanata, Daniel chapter 12. Babasahin na natin yung buo. Ano lang naman ito? 13 verses ba? 11. Tama ba? 13 verses nga. So, babasahin na natin yung buo. And then from here, makonclude na natin yung buong study natin ng Daniel. Chapter 12, Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel at magkaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit mailigtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. Marunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit, at ang mga maakay
buhay sa maraming magiging matuwid at ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Daniel, ingatan mo muna ang salita ito at isaram ang aklat hanggang sa tatak ng panahon. Marami ang magsasaliksik upang tumuklas ng karunungan. Akong si Daniel ay tumingin at may nakita akong dalawang tao, isa sa magkabilang pampang ng ilog. Tinanong ng isa, ang lalaking nakatayo sa gawing dulo, gaano ba katagal bago maganap ang mga pangitain ito? Itinaas nito ang dalawang kamay at narinig kong sinabi niya, sa ngalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, magaganap ito sa loob ng 3 taon at kalahati, kapag natapos na ang paghihirap ng bayan ng Diyos. Hindi ko na unawaan ang kanyang sagot. Kaya nagtanong ako ulit, Ginoo, anong talaga ang mangyayari? Hindi ko sinabi niya sa akin, tumahimik ka na Daniel, ang kahulugan nito'y manatiling lihim hanggang sa huling araw. Magpapakabuti ang marami at maglilinis ng kanilang sarili. Ngunit magpapakasama pa ang masama at isa pa man sa kanila hindi aabot sa pagkaunawa sa mga bagay na mangunawaan ng marurunong. Ilipas ang 1,219 na araw mula sa panahon ng papatigilin ang araw-araw na pagandog at ilalagay ang kasuklam-suklam. Mapalad ang sinong mang umabot sa pagdating ng 1,335 araw. Daniel, ipagpatuloy mo ang gawain mo hanggang sa wakas. Pagkamatay mo, bubuhayin ka sa huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. Okay. So, ito na yung conclusion, ano? Yung bahagi na ito, again, yung pinaka-part na sa end times, ang pinapakita, general descriptions lang. So, nakita natin yung tribulation, and then, may sinasabing maghahari ang katwiran. And yet, magre-resist yung walang katwiran, pero hindi sila makakagawa ng kahit na anong bagay. Karamihan ng mga end time scholar, nire-relate yan sa millennium. Yung 1,000 years na maghahari ang Panginoon dito sa lupa, subdued ang unrighteousness, magro-rule ang righteousness, pero hindi dahil subdued sila, ibig sabihin fully connected kay Jesus. Actually, pagkatapos ng 1,000 years, di ba, pawawalan si Satanas. And then magmamaster siya, ibig sabihin magtatawag siya ng mga sasama sa kanya para kalabanin ng Panginoon at ang kanyang pwersa. May mga sasama eh. So, ibig sabihin na natili na yung puso ng ibang mga tao talaga, layo sa Diyos. Ayaw nila ng matuwid. Ang decision is to go against the Lord. Kaya hindi naman actually magkakaroon ng labanan. Gagalaw ang Panginoon, talo silang lahat agad. Pero tingnan natin yung first part. Actually, ang significant dito, yung verses 1 to 4, no? Sa introduction niya. Yung una, ang sabi dito, yung merong mga, yung last week na pinag-usapan natin, hindi lang physical ang battle, merong tinatawag tayong spiritual warfare. Tama-tama yan kasi sa 31 hanggang 1, yan ang mga usapin. Yung spiritual warfare dito in connection sa world events. In the previous 2 chapters, naalala ninyo yung banggit kay Daniel na may anghel na pinadala sa kanya para magbigay ng katugunan sa sagot sa panalangin. Pinigilan ng mga puwersa ng kadiliman. At sinasabi nga, both yung puwersa ng Persia, ng Babylonia, mayroong mga angelic beings na kalaban ng Panginoon. So, ang tawag na natin sa kanila mga demonic spirits that control yung takbo ng mga bansa that goes against the will of God. Dito, ang nireveal naman, yung Jerusalem o yung Israel in general, meron din siyang angelic guardian. Ang binabanggit, si Michael. So, tatandaan natin, sa spiritual warfare, balikan uli natin yung factoid last week, si Jesus being God, hindi siya equal kay Satan. Si Satan, ang tanging kakatunggalian lang niya o katapat niya would be Michael. So, angelic to angelic. Bakit hindi patas dito? Sobrang taas ng Panginoon as God. Created being lang si Lucifer. Hindi siya equal. Kumukontra lang siya. Pero never silang naging equal. So, ang magdi-deal kay Lucifer, hanggang dito lang siya. So, yun yung isang part. Pangalawa, binanggit yung word na wise. Minsan iniisip natin sa wise, matalino lang. Tingnan natin to from a biblical perspective na yung wisdom is not necessarily magaling ka sa academics. Ang wisdom back then, especially pagka pinpoint mo sa book ng Proverbs, is know-how coming from God. Na every time you make a judgment based on His word, based on His will.
Kaya iba yung intelligent man sa wise man. Yung wise man, nagme-make ng decision connected sa kalooban ng Diyos. Kaya pag gumawa siya ng decision, lumilinyada sa kalooban ng Panginoon. Dito kasi ang ginamit ay wise. Pero ang pinapakita rin na yung mga wise dito are the ones that belong to the family of God, whose names are written in the Book of Life. So, as early as the Old Testament, may mention na ng Book of Life. Kasi yung iba iniisip na ang Book of Life nag-appear lang siya sa Revelations. Actually, dito naka-mention eh. So, Old Testament times pa lang, binibigyan na ng awareness ng mga tao. May talaan talaga ng pangalan ng mga ililigtas ng Panginoon. Pangalawa, hindi lang yan. Pinapakita rin, katulad pa rin sa New Testament, dichotomy pa rin, dalawa lang. Merong sa Panginoon at merong hindi sa Panginoon. So, bagamat ang plano, ibigay ang bugtong na anak ng Diyos sa sanlibutan, hindi lahat kikilala. Okay, nilinaw naman ni Jesus yan sa kanyang mga teachings, di ba? Narrow is the gate that leads to salvation. And wide is the gate that leads to damnation. Which means, bagamat ibibigay ng Panginoon ng kanyang buhay, Mark 10:45, but the Son of Man did not come here to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for, hindi all yung ginamit eh, many. Which means, hindi man gusto man ng Panginoon, gustuhin man ng lahat, it's a decision also na kinakailangan mag-respond ka sa Kanya. Pag ni-reject mo, which is also obvious sa teaching ng Panginoon, hindi lahat kikilala. May mga magre-reject. Ang magkakaroon lang ng salvation, consistent na ibinigay dito, are those who recognize Him. So yun lang talaga. Very exclusive talaga. Kaya ito rin yung nagdi-diffuse doon sa katuroan na all roads go to heaven. Di ba? Minsan kasi iniisip ng tao, lahat ng pananampalataya, tingnan nyo sa araw ng undas, pagka nasa sementeryo ang mga tao, pag tinanong, ligtas ba yung kamag-anak namin o hindi? Yung mga general answers ng Pilipino, anong sasagot? Malamang naman. Ano yung mga kategorya? Mabait naman yan. Mapagbigay sa kapitbahay. Matulungin sa kapwa. Well, lahat ng yun, hindi natin minamasama. Magandang gawa nga yun eh. Kaya lang, hindi yun yung pamantayan ng pagliligtas. Ang kaligtasan, yung iyong relationship kay Jesus. Kahit gaanong ginawa mong magagandang gawa, hindi ibig sabihin binanal ka. Kahit maganda yung ginawa ko, hindi ibig sabihin magkaugnay kami. Ang kaligtasan, hindi dun sa gawa. Para nga daw wala tayong pagmayabang eh. Nakalagay doon, pananampalataya, kasi nga yung ugnayan na yun ang magliligtas. So ito ang essential. Ito, produkto dapat. Kung ikaw ay talagang kumonekta sa Diyos, magbubunga ka. Pero hindi porke may ganito, automatic to. Ito yung essential. So dito kaya yung iba nagtatanong, meron bang gano'n? May teaching ba ng salvation sa Old Testament? Very clear dito sa Daniel chapter 12. Naglagay din ng kategorya ang Panginoon, consistent sa New Testament, lalo na sa Book of Revelation. Na ang maitatala ang pangalan sa Book of Life ay yung mga tao talagang nandun sa category of the righteous. Yung mga kabilang no, sa pamilya ng Panginoon. So, yan, kinlarify lang yan dito. Yung sumunod na bahagi, ni-reveal din sa kanya yung pinag-uusapan dito, yung sinakausap ni Daniel, yung nakasuot ng linen. Ang daming mga tiningnan akong books, halo-halo ang sinasabi. Yung iba, ang dominant. No? Posible may kausap siyang angelic beings din. Ang sabi ng iba, since nakasuot ng linen, baka daw si Jesus. Kaya lang, ang medyo controversial sa kanila, yung sumunod na bahagi, yung verse 7. The man clothed in linen who was above the waters of the river lifted his right hand and his left hand toward heaven. And I heard him swear by him who lives forever. Ang pinagsumpaan niya ay pangalan ng Panginoon. So kung pinagsumpaan niya ay pangalan ng Panginoon, malamang daw hindi si Jesus yun. Bakit? Dahil siya yung the one who lives forever. So baka daw ito isang angelic being. Pero ang point, parang sinasabi, these things will happen. It's a matter of guarantee. Na minsan ang tanong natin, bakit nga ba every time na may mga prophecies or visions, laging nakasunod doon yung source of authority, yung guarantee. Kasi nga yung point, pag ito'y galing sa Panginoon, it has to happen. Ulitin natin yung nabanggit ko sa inyo previously. Ang anumang prophecy sa Bible na hindi matutupad is called a false prophecy. At yung false prophet is supposed to be punished by stoning to death.
dito yung guarantee, nagsasabi sa'yo, ang mga bagay na ito ay mapapangyari. At hindi lang basta yung propeta o yung visionary ang nagsasabi, may higher authority. So it's either yung higher authority is the messenger of God, at dito yung messenger of God sumusumpa naman sa authority ng Diyos mismo. Parang pinapakita na ang source, divine or heavenly. Bakit? Parang korte yan. Di ba? Pag halimbawa, ikaw ay hindi primary source, yung testimony mo, paano mo nalaman na nangyari ang mga bagay na yan? Sabi niya. So tatawagin ka. Paano mo nalaman na tama yan? Sabi niya. Kailangan, pagkatapos nun, paano mo nalaman? Nakita ko. Dapat meron kang yung pinaka-primary source. So dito, ang pinaka-primary source, if it's a prophecy, dapat ang Panginoon. Kasi yung message galing sa Kanya, given to the messenger. So in a sense, kasi ito yung huling kabanata, ginagaranti. Lahat ng mga bagay na nakapaloob dito, it is guaranteed to be fulfilled. The source is God. Sworn about by the yung messenger of God. Sa Revelation, kung mapapansin niyo yung huling kabanata, di ba? Yung binigay naman doon ay warning as well as reward. Walang pwedeng magdagdag o magbawas sa aklat na ito ng hula. And then eventually, yung ilan pang mga last words na tinalakay doon. Dito rin, makikita natin, binanggit yung mga days. Actually, yung mga days dito, kagaya ng pinag-aralan natin 2 sessions ago, nagre-refer dun sa 7-year tribulation period. Dinidivide lang yung dalawang bahagi. First half, yung unang 3.5 years, ito yung milder part. Bakit? Yung Antikristo, magpapakilala pa lang para magkakaroon ng kapayapaan. Lahat parang umaasa na ito yung magiging magandang simulain. Then yung next half, yun yung sinasabi na magiging matindi na. Dahil ipapakilala niya yung totoo niyang kulay, siya ay kukontra sa kalooban ng Diyos. Yung templo ay hindi niya gustong gamitin to worship the true Christ, kundi gusto niya uupo siya doon para siyang sambahin. Naalala niyo yung binalikan natin last week? Sino nga yung prototype ng Antikristo na binabanggit dito sa Daniel? Si Antiochus. Yung magiging lalabas na parang ugali at yung gagawin ng Antikristo, may preview sa kanyang buhay. Si Antiochus IV, si Antiochus Epiphanes. Yung tao na ginawa yung pakikipagkaibigan sa Israel, nilinlang sila, nilusod naman sila, tinayuan ng rebulto ni Zeus, yung templo, kumatay ng unclean animal, saka pinakalat yung mga katas ng baboy doon, nahinto ang pagsamba, gumawa ng lahat ng kasalaulaan doon. Ang sabi, ang Antikristo, ganun ang kanya magiging gawain on a larger scale. Si Antiochus, ginawa niya sa Jerusalem. Gagawin din ng Antikristo eventually dito sa end times. Pero ang impact ng gagawin ng Antikristo doon sa end times, sakop ang buong mundo. Dito ang sakop lang, basically yung kalagayan ng mga Israelita. And then, yun nga, pinakita lang sa atin yung pinakahuli. Kaya ito yung sinasabi sa atin sa verse 13, ito yung mahalaga. Sabi dito, as for you, go your way till the end, and you will rest. And then at the end of the days, you will rise to receive your allotted inheritance. Ang sabi nila, katulad ng sino pa man, si Daniel will die. So alam niya, may end point yung buhay niya. Pero kagaya ng iba, yung kanyang hope is the resurrection of the believers. At yun naman yung binigay sa kanya assurance. And then, may allotted inheritance. Ang focus doon ng ibang mga end times scholars, yan yung awarding. Tandaan natin, dalawa yung pakikipagharap sa Diyos. Yung una, yung Great White Throne of Judgment. Yung first part ng mga talata dito, doon hinihiwala yung ligtas at hindi. Depende kung nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pero ang believers haharap kay Jesus. Ang tawag naman doon, yung bima, the judgment seat of Christ. Ang mga tapat, bibigyan ng putong. Ang tawag natin doon yung Stephanos. Sa lahat ng mga victorious, sa lahat ng mga faithful, may reward. So, iyon naman ang sinasabi, you will rise to receive your allotted inheritance. Langit, and then the inheritance o yung reward to be given by Jesus Christ. So, yan yung day niya na run through natin yung ilang mga
major parts niya. And I do hope, no, na nakita natin, ang ganda, ano, yung connection from a New Testament na pag-aaral natin ng Revelation. Nakita natin, ang laki ng connection in the Old Testament. Ang pagitan ng 2,000 taon, ha? Pero yung message is consistent. Bakit yun mahalaga? Yun ang nagpapakita ng tinatawag nilang material integrity. Bakit? Kung yung mga propeta, magkakaiba ng source na pinanggagalingan, iba-iba mensahe niya. Pero dahil parehong source, parehong mensahe, yung detalye parehong-pareho. Meaning, there's one source. At remember, itong prophecy na ito involves us. Dahil ito rin ang mga bagay na inabangan natin hanggang sa kaganapan ito sa huling mga araw. So, yan yung Daniel chapter 12. Sa Old Testament pas ano ang salvation doon? Paano? Well, faith in God pa rin. Anong tawag sa kanila? That time. Ano pa rin? During that Kasi time, wala pa naman si Christ. ang tawag the faithful ones. Usually, pag sinabing, yung term na believers, ginagamit din. Minsan, ang interchangeable eh. Sa Psalm chapter 1, ang sabi ng iba would be a label sa mga sumusunod sa Panginoon. Blessed is the man. So, the blessed ones. Yung blessedness, hindi yung materially mayaman. Ang blessedness nun is obedience sa kalooban ng Panginoon. So, ginamit yon. Ginamit din in some portions, the righteous ones. Yung righteous ones, maraming meaning. Yung katulad ni Melchizedek. Si Melchizedek hindi Jewish eh. Pero hari siya ng Salem na pinagbigyan ni Abraham ng kanyang ikapo na kinoconsider as the high priest unto God, hindi sa linyada ni Aaron. May sarili siyang pero matuwid. Yun yung ginamit sa kanya eh. Kaya yung word na Melchizedek related to righteousness. Meron din yung righteousness related to faithfulness. Yun naman ang ginamit na term sa mga kasama ni Haggai na nagtayo ng temple, na ang sabi ng Panginoon ay dapat paparusahan niya yung Israel. But I will withhold judgment and I will fulfill my promise because of the faithful ones. Ang ginamit na technical term ay remnants. Yung sa karamihan ng bansa na tumalikod, merong iilan na naging tapat. Yun yung remnants. Ginamit din yung term na remnants. So, yun, typically ginagamit ng iba as also a manifestation. Yun talaga ang true worshipers of God. Hindi necessarily yung buong bansa ay tapat. Pero itong mga ito were truly following the Lord. So, mga terms na Yung mga ginagamit. church na yun, Hindi necessarily church ng Old Testament. Yan pinag-uusapan the house of Israel. Yung nation ang pinag-uusapan back then. Pero, meron ding mga manifestations ng mga non-believers na parang kinausap ng Panginoon to connect. Yung isa sa mga napag-aralan natin, panahon ni Jonah, Nineveh yun eh. Nagsisi, tinatawad. Si Ruth, Moabita yun eh. Pero, hindi ba, yung your God will be my God, your people will be my people, where you go, I will go. Yun daw, a statement of conversion. Nung sumunod siya kay Naomi, Moabita na naging proselyte most likely ng sa Israel. Si Haring Nebuchadnezzar, di ba sa Daniel chapter 4, yung pagkatapos niya magmukhang baka, yung surrender niya sa Panginoon. Ina-attribute ng iba na yung Babylonian king na si Nebuchadnezzar, mukhang nagkaroon talaga ng surrender and recognition of the Almighty God. So, yun. Anong guide pas na tuloy-tuloy sila sa Panginoon? Well, yun nga, faithfulness ang idea. Kaya, ang tawag kay Abraham sa Hebrews 11 is the father of faith. Remember, yung word na faithfulness, ang root word niya ay faith. Yung tamang pagkilala sa Panginoon at nagpatuloy ka rin. Faithfulness, sundin mo yung 10 Commandments, yung gano'n. Sundin mo yung kautusan ng Panginoon. Yan. Kung aware ka sa 10 Commandments kasi Israelite ka, on the other hand, may mga halimbawa, tulad ng iba na hindi naman sila Israelite, ang sabi ng iba, nagpakilala ang Panginoon, binigay sa kanila yung mga panuntunan ng pagsunod. Pag sinunod nila, yun na yun. Yung proof ng iyong pagkilala sa Panginoon is sure obedience. So, kaya ka sumunod, nanampalataya ka sa Kanya, yun yung pangunahin. Mostly po sa Old Testament is about Israel lang po kasi, di ba, doon manggagaling si Christ. Yes. So, ito lang ang pinakaano niya, di ba? About salvation, di ba? Ang Israel lang inano niya. Yun ang model. Pangalawa, yun ang
Yun yung messenger, in a sense, general. Tandaan natin, si Abraham ay hindi Hudyo based on Jewish standards. Circumcised siya, matanda na, not on the 8th day. Hindi niya inabutan si Moses. Since si Moses, ilang daang taon after him. So hindi niya naabutan yung law. Pangatlo, wala siyang pinanggalingan tribo ng Israel. Since si Jacob, sa kanya manggagaling yung Israel, yung 12 tribes will come. Technically, yung pagiging Hudyo excluded si Abraham. And yet, mula sa mga Hintil, kinuha siya. And he will be the father of many nations, Israel included. Siya yung ginamit sa Hebrews 11 as the father of faith. So ang pinakapunto ron, ang modelo talaga doon, yung kanyang pagkilala sa Diyos at pagsunod sa Diyos. Yung House of Israel, tatandaan natin, madalas kasi ang nagiging focus ng mga tao, ito lang yung ililigtas. Actually, kahit Hudyo ka nun, hindi ka naman automatic ililigtas ng Panginoon dahil may iba tumatalikod, kaya nga may kategory. At pangalawa, hindi lang naman Hudyo ang makikita mong nililigtas ng Panginoon, hindi Old Testament. Ang mahalaga doon, yung nagre-respond sa kanya. So may mga kinakausap siya through prophets. Si Jonah is one. Merong kinausap through an Israelite. At yun yung pinaka-goal sana noon. Na ang Israel, mamumuhay sila sa karamihan, ipapakilala yung kautusan ng Diyos, sino yung totoong Diyos, at dadalhin nila yung mga tao palapit sa Diyos. Ayun yung goal eh. Kaya yung temple, yun yung permanent structure ng tabernacle. Meron yung kung tawagin nila Gentile courts. Yun yung place kung saan i-receive ang Gentiles to come to God. Kaya yung nagalit si Jesus, na may mga money changers at mga nagtitinda ng hayop, una, nagagalit siya, ginawa nilang tindahan. Pero kailangan bang money changers? Yes. Bakit? Hindi ako pwede magpasok ng Roman money. Kailangan ipasok ko yung pera ng Hudyo na wala yung inukit na mukha ni Caesar. Isa ako kukunin pagpapalit yan. Kaya may money changer doon. Necessary sila. Dahil blasphemy na magdala ka ron ng Roman money sa loob ng temple. May graven image, violation ng Ten Commandments. Pangalawa, mag-offer ako ng sacrifice, bibili ko hayop. Saan ka bibili? Hindi dapat may magtitinda. Kasi hindi ba, by tradition nga, titira mo pa ng 3 araw sa iyo yun. Pero ang bilihan nun, doon binibili sa temple, yung mga fit for sacrifice. Eh, ang problema, doon nila nilagay sa Gentile court. Ano ang pinalalabas mo? Hindi welcome yung Gentile. Pangayop dito. So, ang isa sa mga implication ng galit ni Jesus, hindi lang na naging lugar ng pagtitinda, parang yung Gentiles, hindi nyo interest na isama. Which happens to be isa sa mga mukhang naging extreme point of view ng ilang mga hardline na mga Hudyo. Na ang tingin nila, sila lang ang ililigtas ng Diyos. Actually, may isang compilation si William Barclay. Na yung, hindi lahat pero meron mga hardline na Hudyo. Ganito yung pagkakadescribe eh. Yung mga hardline na Hudyo, pag may nanganganak na Hintil, hindi niya tutulungan. Bakit daw niya hindi tutulungan? Dahil tutulungan mo ba naman yung ipapanganak na gagamitin lang panggatong sa impyerno? So yung mindset na yon, taglay-taglay ng ilang mga hardline Jews. Dahil ang tingin nila, dapat ang maliligtas lang Hudyo. They miss the point. Kahit Hudyo ka, wala kang pananampalataya sa Diyos, salvation is not for you. Kung Hintil yan, may mayroong pagkilala sa buhay na Diyos, may kaligtasan yan. It's not about bloodline. Yun yung pinaka-idea. So, yun yung mga means for salvation before. Yun yung mga clear na mga indicators sa Old Testament times. Doon naman sana ba sa Revelation about, di ba si Antiochus, sinira niya. Hindi naman totally sinira, parang hindi Yun. Sinadaulan yung templo. Ito namang Antikristo, gigibain ba niya yung I-rebuild niya actually. i-rebuild niya, pero hindi niya gibain. Hindi niya gigibain. Gusto niya umupo sa loob as God. After that 7, agad-agad pas may may yun sila ng Panginoon after 7 years. After ng 7th year na yun, magkakaroon ng second coming di ba? Yun yung magta-touchdown ng Panginoon kasi maglalaban yung pwersa ng mabuti at masama. Yun nga yung sinasabi nating yung Armageddon na yung Gog and Magog, di ba? Bago bababa? Bababa si Jesus. Siya maglilid ng mga pwersa ng righteousness against unrighteousness. Kasi siya yung pinaka, parang mahirap lumaban ng walang commander. So basically yung pagbaba niya, magti-trigger na nung
harapan ng pwersa ng mabuti at masama. Yun na yun, sa kabila, ang Antichrist. Yes. Yung Antichrist, tandaan natin, ay tauhan lang ng Diablo. Ayan. So, yung Diablo, ang puppet master ng Antikristo. Yan siya. At yung Antikristo naman, meron siyang kakutsaba. Ang term na ginamit is Babylon. Naalala niyo yung dalawang representation ng Babylon? Yung attitude towards commercialism na tinatawag nating worldliness. Ang pang-aakit sa tao ay sa mundong ito, sa mga material at makasalanang bagay. May religious Babylon. Na yun naman ang religious side na tuturuan ng mga tao ng idolatry and adultery. Kasi ang pagsamba nun sa Diyos-Diyosan includes yung mga sexual sins. So, yun yung mga magiging lifestyle ng tao nun. A total rejection ng gusto ng Panginoon. Yun yung manifestation talaga ng pagsunod at pagtiwalag o paghiwalay sa Panginoon. May question. Yung si, di ba, si Ruth Moab siya. Yes. Paano Moab. naging lineage ni, ni Jesus. Jesus, di ba, si Yeah. Paano ma-explain Yung connection. Oh, Sa Matthew chapter 1, makikita mo doon na si Ruth, di ba si Boaz, yung may-ari ng nung nagsabi si Ruth, kasi namatay na si Elimelech, si Mahalon at si Kilion, yung mga lalaki sa buhay ni Naomi. Sa Moab sila, mayaman sila, namatay yung mga lalaki, naghirap. Sabi ni Naomi, babalik ako sa Israel. Yun yung nag-declare si Ruth. I will go where you go, your people will be my people, your God will be my God. Pagpunta nila doon, pagkabalo ka, usually, by tradition, may kinsman redeemer. Yung kinsman redeemer, ang goal no, naalala niyo isang, natin dito, worship, pinatalaka yun eh. Siya yung tutubos sa isang babae. May mga times, pinakakasalan siya for the purpose, hindi necessarily magpadami kayo ng lahi, pero para ilagay ka sa ilalim ng pangangasiwa ng isang lalaki. Kasi ang mga babae noon, ang trabaho nila, walang bayad. Hindi katulad ngayon, pag nagtatrabaho, paid work. Pangalawa, hindi sila property owners. Pag namatay ako noon, kunyari, ang pinakamalapit mong kamag-anak na lalaki si Jebo, hindi makukuha ng anak ko na babae, hindi makukuha ng asawa ko, pupunta kay Jebo. Kung walang kakalinga, gutom sila. Kaya, immediately ang sabi ni Naomi, sabi niya, huwag niyo na akong tawaging Naomi, Mara na lang. Mara means bitter. Kasi ang karanasan ko mapait. And yet, paano sila nabuhay? Nangunguha sila ng suhay, yung mga wheat, yung trigo, doon sa lupain ni Boaz. Sa utos ng Panginoon, hindi pwedeng ubusin ng mga olivo, mga tanim na stocks, para sa mga orphans, foreigners, at yung mga widowed, may makain sila. So magtitira ka. Si Naomi dapat ang tutubusin. Kaya matanda na. So, ang next in line, si Naomi. Si Ruth. So, ang nangyari, sabi ni Naomi kay Ruth, humiga ka sa paanan niya. Naalala niyo yun? Yung hihiga siya sa paanan. It's a manifestation na willing ako na magpakasal sa iyo kung tatanggapin mo ako. Ayun, nung na-reveal naman na gusto ni Boaz, kinuha siya. So, as kinsman redeemer, tinubos niya si Ruth. Kasama si Naomi. Tapos nagkaroon sila ng anak. At pag tinignan mo yung pagkakasunod-sunod, di ba? From that lineage, yun nga, pupunta hanggang sa New Testament kay Jesus Christ. Kaya yung lahi ni David, doon manggagaling kay Ruth at Boaz. Ayun ang yun yung patunay na bakit sinama ng Panginoon Moabite. Pero very clear, proselyte. Nag-convert siya eh. Tapos, plano talaga ng Panginoon to include talaga, hindi lang necessarily yung bloodline ng mga Jewish people, pati yung Moabita. So, ayun, kaya pag tinignan mo sa Matthew chapter 1, yung genealogy ni Jesus, kasama niya si Ruth at si Boaz. Pastor, yung pinili lang ba lang ng Diyos na talaga kinakausap na? Paano? Pinili lang ba ng Diyos ang kinakausap? Okay. Mula Mula nun hanggang ngayon. Nagpahayag siya ng sarili. Malinaw na nung nagpahayag siya ng sarili, hindi lahat ay kikilala. May magre-reject. Pero may kikilala. At yung kumikilala, yun ang basihan ng ugnayan. Kaya sa Revelation, di ba, ang words na ginamit, those who reject
and those who believe. Kaya di ba, ilang occasions yun? I think 3 yung occasions na pinag-usapan natin in several chapters. Nagbigay ng panahon ng Panginoon eh. May 30 minutes yung sinasabi natin, 30 minutong katahimikan, walang kaguluhan, na parang nagpahintulot ang Panginoon. Baka may gusto pang, wala. So, pagkatapos no, talagang after no, malinaw na. Sino sa Kanya, sino wala sa Kanya. 1,000 taon, nanguna siya dito. Ang tanong na marami, may converts ba? Sa panukala, baka. During the millennium, baka. May tiyak ba tayo? Wala tayong mapulot ng talata na tiyak na may mapo-convert pa sa millennium. Sa tribulation, yes, may tribulation saints na tinatawag, 7 taon. Pero sa millennium, doon, nagkakadibati pa. Masalimot na debate yan. Kasi may mapo-convert ba in that 1,000 years na magre-reign si Jesus sa mundo? Pero ang malinaw, pagkatapos ng 1,000 years, kahit nakita na nila yung ganda ng pamumuno sa katwiran ng Panginoon sa lupa, hindi sila susuko. Yun nga yung binanggit dito. Yung mga hindi makatarungan, talagang magpapatuloy sa kanilang paggawa ng kasamaan. And from Revelation, nung nagtawag si Satanas, doon pa kumampi. So, may total rejection sa Panginoon. Pagka nireject mo yung tagapagligtas, isa lang ang tiyak. Hindi ka maliligtas. Bakit? Paano ka maliligtas? Yun lang yung tanging daan. So, yun, very clear. Nagpahayag ang Panginoon ng kanyang plano. Yung salita niya, pinakalat niya. Lahat ba maniniwala? Hindi. Pinadala niya kanyang buktong na anak. Lahat ba kumilala? Hindi rin. Pero malinaw din ang sinabi ng Panginoon doon sa mga kapahayagan sa huling mga araw. Yung may ugnayan. Yun yung ipiligtas. Ba't ganun? Wala tayong magagawa. Dapat lahat itatapon sa impyerno. Kaya lang, kapag hindi natin sinunod yung kanyang panuntunan, siya naglatag nun eh. Paparusahan kayong lahat, pero bibigyan ko kayo ng habag. May isang paraan. Bibigay ko yung buktong na anak ko. Ang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lang yun. Ang tawag doon eh, the only way. Pagka nireject mo yung the only way, there's no way. Wala talaga. Pupuntahan. No, hindi talaga uubra. Hindi, walang pamamaraan ng kaligtasan. Pero pag tinanggap mo siya, guaranteed naman. Buhay naman. Kaya, in John 1:12, very clear yung declaration to Jesus, di ba? To those who believe, to those who receive in Him, to those who receive Him, He gave them the right to become children of God. So, very clear yun sa Gospel of John. So, yung verb nun believe and receive. So, may kita na sa pagtatala ni John, yun yung mga bagay na naman yun. So, yan yung mga realities. So, pinakita ng Panginoon Diyos yung righteousness niya. Dahil after 1,000 years, ano niya si Satanas. bakit binigyan pa niya ng pagkakataon ng ganyan? Siguro, ang sabi ng ilan, ito yung mga haka-haka na kasi hindi naman nakasulat ng letra for letra doon. Para lang ipakita, pag hinukuman niya na after, may dahilan talaga kahit sinong bumasa. Binigyan na kayo ng ganitong pagkakataon, makita yung kanyang pamumuno. Binigyan kayo ng pagkakataon, makasalamuha kasi mamumuno siya sa lupa 1,000 taon. Makikita ninyo yung ganda ng pamumuno sa katwiran. Ayaw nyo pa rin. Kung huhukuman kayo, di ba, kung tayo titingin ngayon, pakas hindi. Kasalanan mo na yan pag di pa kinilala. Wala nang, kaya yun nga yung pagkakabanggit kay Jesus sa huling mga chapters ng Revelation. Ikaw ay makatarungang hukom. Ang iyong paghuhukom ay matuwid. Kaya righteous judge ang tawag sa kanya. Hindi lang yan dahil sinabi niya. Pinakita yung accounts. Nagbigay ng pagkakataon. Pero kahit gaano kalapit ang Panginoon, ayaw nilang kilalanin. So, kung may isang pamamaraan, yung pamamaraan, pinuntahan ka na. Ayaw mo pa rin kilalanin. Wala kang sisisihin sa uli. Hindi niya kasalanan yun. Decision mo yan. Pero yung decision mali, meron niyang kahantungan. At yun nga, kaya may impyerno. So ulitin natin kasi itong dadating na Halloween. Ang kwento na naman, yung impyerno, kaharian ni Satanas. So ulitin natin, si Satanas mismo, susunugin sa impyerno. Hindi niya yung kaharian. Yung nababasa, purgatorio mo na rin. Walang purgatorio sa Bible eh. Kasi ang concept ng purga, aalisin mo yung kasalanan. Ang turo ng Panginoon, ang pag-aalis ng kasalanan dito. Pag lumapit ka sa Panginoon at nagsisi ka. Pagpatay ka na, Wala na. tapos na after death, Hebrews 9:27, din judgment na ng Panginoon.
So walang purgatory na nabanggit sa Bible. Pangalawa, hindi doon ng cleansing. Kasi iba umaasa baka may second stage pa, parang video game lang. Stage 1, stage 2. Magandang isipin, kaya lang walang nakasaad sa Biblia ang gano'n. Paano kala na yun? Hindi na yun kapahayagan. Iba yung pinahayag ng Panginoon. Iba yung haka-hakat panukala ko. Yung purgatory, wala kang mabasa dito. So, hindi yun ang pamamaraan. Pero pas, yung 1,000, yung millennium, siguro ipapakita ng Diyos, ito sana mangyayari sa sangkatauhan. Exactly. Kasi kung sabihin, ito yung pinakita ko, binigyan ko pa kayong pagkataon, ibig sabihin, may masave pa. Well, again, haka-haka. Kasi wala tayong word for word na sinabi. May mga nagsasabi, posible. Kasi nga nandito. Kaya nagpe-play safe tayo kasi walang teksto na magsasabing gano'n. Tatandaan natin, Old Testament, bago pinili si Haring Saul, anong tawag sa government ng Israel? Theocracy. Ang theocracy, hindi democracy at theocracy. Ang Diyos, hindi lang Diyos, siya pa ang hari. Ang constitution, yung mga kautusan. Kaya lang, gusto nila ng taong hari, pinili si Saul. Ang millennium, theocracy. Si Jesus, hindi lang Diyos, siya rin ang hari for 1,000 years. I-restore lang yung original. Ipapakita sa atin, kapag ako naghari at talagang napatupad ang aking kalooban, ito ang magiging itsura. Pero hindi lahat ma-appreciate. May iwa pa rin. Kaya talagang pag kinukuman niya, wala na magagawa. Talagang kahit ikaw na bumabasa, ba't ganun? Hindi niya kasalanan. May desisyon gagawin ng tao eh. Paano ba nangungusap ang Panginoon para sa atin? Yung ngayon, yung kagaya na nabanggit ko kanina, ngayon ang pamamaraan niya, ginagamit na natin yung sistema ng exchange, ng communication. Ikaw, pwedeng manalangin. Di ba? Ang prayer, communicating or talking to God. Pagka ikaw ay may tinatanong, naggabay sa pagkaunawa, encouragement, inspiration, ang way niya para kausapin ka, yung kanyang salita. So, yun yung balikan. Tumatawag ka, humihingi ka ng gabay, babasahin mo yung salita niya, doon niya ipapakita ang kanyang kalooban at pamamaraan para mabigyan ka ng gabay. Matatawa yung sinasabi niya. So, doon mapapaunawa sa iyo yung kanyang katwiran. Ano yung kanyang kalooban sa mga bagay-bagay nito. Pagka naman mga pangangailangan, nananalangin tayo sa kanya, and then sa pamamaraan niya, nagbibigay siya ng provision. Ang provision, maraming pwedeng pamamaraan. May papadalang tao para ibigay sa iyo. Hindi literal na sako na ulog sa langit. Hingi pong pera, may isang sako na ulog. May gagamitin tao, circumstansya, bibigyan ka ng trabaho, mga ganon. Para yung pangangailangan ay tugunan. So, minsan magugulat ka. Wala na lang may magsasabi. Ito ay para sa iyo. Bakit? Basta. Then may isip mo nga, nag-request ka pala. It's a blessing. May mga pagkakataon, Panginoon, may kailangan po. Binigyan ka ng opportunity. Makapagtrabaho ka. Pamamaraan ng Panginoon. Yun lang ay pagpapaunawa na pag tinignan mo sa scripture, maraming ways ang Panginoon. Pero hindi literal na may sakong mahuhulog. Kasi iba yun ang iniintay. Pag nanalangin, may bababag gano'n. Hindi gano'n. Tumutugon siya at tayo mga patutuon natin. One way or the other would speak of that. Gumagamit ang Panginoon ng mga circumstances. So masakto sa kalagayan natin. So that's the blessing of that. Amen. Ano pa? Sige, salamat sa inyong pagdalo. Salamat, Pastor, na napakaliwanag. Papaunawa sa maliwanag. Suklay. Sige, hilingin din si Pastor mag-close in prayer. Sige, let's pray. Lord, we thank you sa amin pong mga pag-aaral. Nakikilala namin ang inyong kalikasan, ang inyong mga katangian, at napapag-sang-ayon kami. May kabutihan talaga kayo. Hindi lang kaligtasan binigay nyo sa amin, ito'y pagpapaalam din ang inyong plano sa hinaharap. Sino ba kami para malaman pa ang detalye ng manlilikha at ng tagapagligtas para po sa kalagayan ng sangkatauhan? Hindi nyo naman kailangan sabihin sa amin, pero dinesisyon na ninyong ipaalam sa amin. Makapaghanda kami, maging kabahagi rin kami ng inyong instrumento para may pakilala kayo ang inyong pagliligtas ng mga tao. At Panginoong Diyos, mabigyan din kami ng pag-asa at assurance na ang mga nasa sa inyo, ano't ano man ang plano nyo sa mundo, ay inyo pong pinahahawakan ang aming katayuan at garantisado ang inyong pagliligtas. Panginoon, nawa mga katotohanan ito, hindi namin sarili niyo.
may opportunity din kami. Ito po, Panginoong darating na mga araw na walang pasok. Yung mga mahal namin sa buhay, yung makakasalamuhan namin, mga tao namin makakadaupang palad, may share din namin ang inyong katotohanan at pagliligtas sa kanila. At sa pamamagitan ng inyong conviction, ay magkaroon po sila ng pagsuko ng kanilang mga buhay sa inyong bilang Diyos at inyong pagligtas. Lord, i-bless nyo rin po kami sa katayo ng aming buhay. Pinipipray din namin ng mga may mga sakit at karamdaman, kayo po magbigay ng improvement, kagalingan sa kanila. At patuloy rin, Panginoon, nilalapit namin ang aming mga needs. Kayo po, Panginoon, ang siyang inaasahan namin na patuloy nakakatakbo. Dinabalik po namin sa inyo lamang ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. God bless us all.